everyone! Welcome po again sa ating episode for today dito sa Usapang Pantahanan, and this time, Women's Month celebration din po at pag-uusapan natin ang time management. Alam naman po ninyo na tayo mga nanay, tayo mga nagtatrabaho, ang oras natin ay mahalaga. Para doon po sa nahihilo sa sobrang dami ng gagawin, tutulungan po namin kayo ni Mami Fem na pag-usapan ang time management. Paano nyo gagawin ang mga bagay-bagay sa isang araw na para hindi ho kayo natutuliro at nahihirapan. So, welcome po kayong lahat para sa aming another episode. And of course, Mami Fem, kumusta ka na uli? Ayun, ako talaga naman. Masayang-masaya ako, Mami Narlene, na nagkita tayo muli dito sa Usapang Pantahanan. And of course, hello again to all our Kausapang Pantahanan. And we are now in our second episode in celebration of Women's Month, itong buwan ng Marso. And of course, Mami, masaya na naman din tayo dahil sasamahan tayo ng ating mga estudyante from the University of the Philippines, Diliman, para naman maibahagi nila ang mga tips on time management. Alam naman natin, Mami, na napakahalaga talaga ng oras, di ba? Once ito ay lumipas na, wala na. Wala na. Hindi mo na siya maibabalik, di ba? Hindi katulad ng pera na pwede mo siya, kahit na wala siya, pwede mo siyang maibalik. Basta sipagan lang, di ba? Pero ang oras, importante yan, resource management. Kaya naman, Mami, ay ipakikilala ko na ang aking mga estudyante. Very proud si Teacher Fem, no? Sapagkat sila ay they came up with a good advocacy project entitled Time Management, Mastering the Clock in Less than 10 Minutes. Yun, no? So, ang ating mga bisita na mga estudyante ay mga nagsisipag-aral to under the College of Home Economics, UP Diliman. Dalawa sa kanila ay kumukuha ng Bachelor of Science in Family and Life and Child Development o Family Life and Child Development. Sila ay walang iba kundi si Prince Castro, ang nag-iisang gentleman. Yes. Si Gian Barrios. Yan, silang dalawa. And then, dalawa sa kanila ay kumukuha ng Bachelor of Science in Community Nutrition. Sila ay walang iba kundi si Lara Omabtang at si Akira Magtibay. At isa sa kanila ay kumukuha ng Bachelor of Science in Home Economics. At siya ay walang iba kundi si Janice Golamco. At ang isa naman sa kanilang grupo ay masayang kumukuha ng Bachelor of Science in Interior Design. At siya ay walang iba kundi si Genevieve Esquadra. Ayan, hello! Hello to Prince, Gian, Lara, Janice, Genevieve, and Akira. I'm very happy to present your advocacy project on time management. Kaya naman, wala na patumpig-tumpig pa, panoorin na natin ang kanilang mga habilin on time management. Enjoy watching! Magandang araw mga katoto, nandito tayo ngayon sa University of the Philippines Diliman, Sunken Garden upang interviewin ang ilang mag-aaral tungkol sa kanilang mga kaalaman kung ano ang pinagkaiba ng katamaran at kapaguran. Nandito naman tayo ngayon sa College of Education. So, anong pangalan mo? Steffi po. Kyla. So, Nikki. Toby. Ako si Terence. Sa iyong palagay, ano ang pinagkaiba ng tamad at pagod? Ang tamad, hindi pagod. Sa akin, kung tamad, you can still do the work pero you're just choosing not to. Kung pagod, you're basically too tired to even do anything, I guess. Ano naman ang alam mong toxic Filipino culture na madalas na ginagawa ng mga tao sa tuwing may gagawin? Filipino time po, tsaka pagpaprocrastinate po. Filipino. Kapag po may gagawin sila, tapos may panibago po ulit na gagawin, tapos mas uunahin po nila yon. Okay. Familiar ka ba sa salitang manana habit? No.
ba, ang salitang manana habit ay isang kaugalian ng mga Pilipino na kung saan pinagpapaliban nila ang kanilang mga gawain kaysa gawin sa takdang oras. Isa sa mga Filipino toxic culture ang manana habit. Ito ay natutunan mula sa Espanyol na nangungulugang bukas. Ngunit binigyan ng sariling kahulugan ng mga Pilipino. At ang ibig sabihin nito ay ang mamaya na, bukas na, o saka na. May alam ka bang time management technique? Alam ko yung Pomodoro technique. Ayun. Is yung Pomodoro method na kung saan meron kang staggered times of work and break. On the scale of 1 to 10, how would you rate your time management skills? I guess I would put it at 7 because 6. 3, mababa pa eh. Kasi malayo pa pero malayo na. Ito ang ilan sa ilang time management technique na pwedeng masolusyonan ang manana habit. Simulan natin sa Eat the Frog technique. Oops, no animal harm in this video. Eat the Frog techniques focuses on identifying the most important and the least important tasks to finish. Sa technique na ito, know your priorities. Yes! Tapos na ako sa research. Pwede na ako magpa-photocopy. Next up, the famous Pomodoro technique. This technique relies on alternate work session and break time. For example, 25-minute work time, 5-minute break time, and another 25-minute break time. On this technique, you always deserve to rest. Hey, break time din ah. Last but not the least, the classic and traditional way. Time blocking Scheduling the tasks you want to finish for the day. and allotting a certain time for each task. Ano oras ba class mo? 11:30. 11:25. Oh my God, late na ako. Ngayon na napag-usapan na natin ang ilan sa mga time management techniques, tignan naman natin kung ano yung pinaka-best para sa'yo. Una sa lahat, eat the frog. Para sa mga morning people dyan, it's best that you start your day by tackling your hardest task because that's when our energy is highest. For example, gagawin ko muna yung research paper ko or gagawin ko pa muna yung peer eval. Mas mainam na gawin muna natin yung mga mahihirap na task kagaya ng research paper dahil ito yung mas kumukuha ng energy natin. Pangalawa, para sa mga creative thinkers, use the Pomodoro technique to manage tasks that require deep focus like brainstorming or designing. You can also adjust the time from 25 minutes of work and 5 minutes of rest to 45 minutes of work and 10 minutes of rest or however you'd like to suit your workflow. You can also use the Pomodoro technique during collaborative work such as group projects to align focus and allow breaks for idea sharing. Pangatlo, time blocking. For students like me, schedule buffer zones between time blocks to account for unexpected delays. For example, if your paper is due at 12 midnight, make it a goal to finish at least a day before that. It might seem hard at first, pero tingnan natin kung ano ba itsura ng isang estudyante na nakamaster na ng ganitong skills. Hi, Lara! Bye, Janice! And hello, everyone! Join with me today in my Study With Me vlog. And I have always been a Pomodoro technique user and I just can't live without it as a busy student. So here I am going to show you my 25-minute timer, my 5-minute timer, and my 30-minute timer. So when I start this 25-minute timer, I am committing myself to completing my task and not getting distracted by my phone or anything else. So, simula na tayo! Hello guys, update. So nag-ring na ang aking 25-minute timer and ngayon isa-start ko na ang aking 5-minute timer. And usually, ang ginagawa ko dito is ginagamit ko to drink water or to use my phone or to stretch. It is advised to have 30-minute longer breaks after 4 rounds of 25 and 5-minute timers. But of course, this technique is made to be flexible for you and for me. Muling paalala, time management skills and techniques are your investments as students. Maraming salamat uli sa inyong mga kabataan na talagang tumutulong para kami man ay maging maayos sa aming pagmamanage ng time. Napakaswerte nyo talaga under Mami Fem, kay Dr. Fem Aquino. Marami kayong natututunan and of course, what you are sharing with us ay malaking bagay para sa lahat ng kababaihan. Alam nyo naman kami, lalo ng mga nanay, hilong-hilo, no? But because of your sharing, maayos namin din ang aming oras every day.
So, maraming salamat sa inyo. At marami pa kayong gagawin na maitutulong sa aming mga nanay and of course lahat ng women dito sa ating, not only in the Philippines but of course all over the world. Yes. And Mami Fem. Alam mo, talagang very challenging ang time management. Lalo na sa mga Yes. estudyante katulad nila eh. Kaya naman, ang target talaga nila dyan ay yung mga kapwa estudyante din nila. Pero, lahat ng tips na binigay nila ay magagamit. Yes, oo. Ayan. Correct. So, Mami, Mami Mm. Darlene, dagdagan natin yung kwento nila. Sige. No? Mm. Ito namang ikikwento natin, Mami Narlene, it's not just for moms. Kasi, although ang pamagat nung aming idadagdag sa kwento ng ating mga students ay 3 time management strategies for moms. Yes. Sa oo. working mom. Mami Marlene, can you Oo. please do the honor? Okay. Sa 3 time management strategies for moms, ang number 1 po ay prioritize your daily task. Ito minsan ang problema ng ibang mga nanay, no? Kasi talaga sa dami ng gustong gawin, kung ano-ano lang makikita, pero dapat po mag-prioritize tayo sa ating daily task. Number 1, makita nyo naman 4 yan sa square na yan, dinivide into 4. Meron diyang urgent, no? At important. So, do it today. So, analyze niyo ano po pinaka-importanting dapat gawin sa araw na to. Yun ang inyong unahin na magawa. Huh? At of course, minsan, dahil marami din kayong gustong gawin, kailangan din yung matuto na mag-delegate kung ito ay hindi mga importante na masyado. No? Kasi minsan meron tayong gustong gawin, pero yung pala, pwede siyang mahuli at pwede nating i-delegate sa iba. At yung isa naman na not urgent, gawa tayo ng schedule. Halimbawa, hindi naman urgent ang pagtahi ng shorts. So, schedule mo yan sa later part of the day na medyo relax ka na. Kasi syempre marami ka pang dapat gawin. At meron namang pagkakataon na kailangang pwede namang i-eliminate mo na, wag mo nang gawin. Wag mo na ituloy kasi nakakadagdag yan sa iyong maghapon. So, isipin mo, bago mo start ang day, isipin mo ano ba ang mahalaga kong gawin. Magbayad ng bills. So, kailangan talagang gawin mo. Kasi kundi mapuputulan ka ng ilaw, mapuputulan ka ng tubig. Tapos, magro-grocery. Pwede ko na lang sabihin sa anak ko, pag-grocery mo na lang ko bago ka umuwi. Di ba? Para hindi ka nalalabas at meron ka magagawa iba. At kung meron namang hindi naman importante, schedule mo na lang. Minsan yung date, pwede naman schedule natin sa Sunday na lang yan. Of course, and there are instances you have to eliminate things na hindi naman importante para may time ka rin magpahinga. Okay? Pwede mo ba akong bigyan ng halimbawa, Mami Narlene? Ano ba yung dapat i-eliminate? Eliminate mo yung mga ano ba yung mga not bagay urgent na at important? nakaka-stress. Oo, na hindi talaga importante. Ano bang pwede natin gawing Sa buhay mo, ano ba yung mga not important, not urgent? sa akin ang hindi urgent, ang hindi importante? Yung mamamasyal na kung saan-saan, pwede namang later part na lang yan. Eliminate mo na yung schedule na kailangan ganito oras na to, punta ako sa ganito. Minsan, i-eliminate ko na yun kasi para pwedeng itulog ko na lang ba? Tama. But, please, don't forget, matulog din kayo, mag-rest kayo. Kahit marami tayong daily task. Ano pa ba pwede ko i-eliminate? No? Para meron ba ko i-eliminate? Yung mga stressful people, eliminate ko na yan. Kasi nakakadagdag yan sa iyong mga daily task mo. Nakamisa, uupo ka na lang sa isang tabi. Saka iisip, eliminate mo na yun. Yung mga toxic people in your life, eliminate mo na yan, di ba? Hindi naman yan kasama sa Mami, sa schedule. Kasi minsan, We're talking pag about naiisip management mo, ng minsan kasi time. pag naiisip mo na upo kasi sa tabi, nakakalimutan mo ibang gagawin. Diba? So, eliminate mga negative thoughts. Keep on working. Makagiging productive ka for the day. Yes. So, yan yung sinasabi mo, Mami, is to meditate. Yan. Oh, yeah. Ano yan, schedule mo yan para ma-eliminate mo yung sinasabi mong toxic people, stressful. So, you have to do it also in the day. Kailangan may schedule ka for meditating. Huwag mong tatanggalin yun.
before you wake Siguro, up, after you wake up. ang isa ring not important, not urgent, yung parati kang magwi-window shopping. Pag impulsive buyer ka, alisin mo yan. Yung Diba? pamasyal-pasyal ba na wala lang. Pasyal-pasyal, tapos pag uwi mo, ang daming mo ng dala. Marami ka ligpitin. Tsaka hindi, marami ka nang ligpitin. Marami ka nang, di ba? Yan. So, actually, nasa sa atin talaga yan. Ano yung para sa atin, not important, not urgent, di ba? Yan. So, minsan kasi nakakalimutan yan eh. Sa quadrant na yan, dapat, you should also fill it up. Kailangan mong i-identify ano ba yung mga ginagawa mo na habit mo or hobby mo na ano naman na maaring nakakaagaw ng oras sa ibang importanteng mahalagang Yeah. Lalo na kung may hobby ka, nakalimutan mo na hindi lang hobby yung dapat sa maghapon. Di ba minsan may mga Yes. hobby na umaga hapon ginagawa, naiwanan ng ibang mga dapat gawin. Oo, let's say kailangan, for instance yung schedule. cross-stitching. Diba? Pag sumobra ka naman sa hobbies, paano na yung iba? Diba? Yes. Yan. Pero I Kaya also nagbabasa like, ng pocketbook. itong delegation. Kasi tayo minsan ayaw natin mag-delegate. Yes. Pero once Correct. na you are a working mom, then pagkatiwalaan mo, delegate na mas maayos para Correct. hindi ka rin disappointed, di ba? Sa pagde-delegate. Tsaka dito, you are encouraging members of the family to join us, to help us in all the activities in the house, di ba? Yes, kasi minsan Kaya may also learn habit to delegate. May habit kasi ang mother na parang ako na lang gagawa kasi baka Oo. ulitin ko rin. Kaya lang, syempre, hindi perfect ang mga family members. At least they try. Kung Yeah. nakaka-irita nga yun na pinagawa mo, ulitin mo rin. Pero at least, they tried. Diba? Tsaka they also learn. They You also also learn. learn. And naman, it's also for their own good. Kasi eventually, Yes, pag oo. wala ka na sa tabi nila, then Oo, correct. diba? They will learn how Correct, to do it correct. kahit hindi ganun ka-perfect katulad nung ginagawa. Oo. Yan. Oo. And of course, ito, alam na alam to ng mga mommies and all. Yes, Establish a oo. routine. Alam mo, totoo yan. Establish a routine. Ano nga ba yung mga ginagawa natin araw-araw? Ganon, no? It's a good time management strategy. At itong establishing a routine ay ang root niyan, kung paano ka nakapag-establish ng routine, ay gawa nitong prioritization. Yes, oo. Yan, dyan mo i-base. Ilista mo muna, ano ba yung priorities mo within the day? Ano ba yung mga urgent and important, not urgent but important, urgent, not important, and of course, not urgent, not important. Wala na yan dito, syempre, sa routine. Yung pang-apat na quadrant, no? So, meron akong example dito, Mami. Baka makarelate ang mga kababaihan, no? O kahit sino man. Itong schedule na to, galing sa isang, I think, a working mom or a student, no? Sabi dito, from 7 a.m., yoga siya. Ba? 6:30 to yoga siya. 7:30. Ba? Talaga, pag nilagay mo yan, binlock mo na yung skill, kailangan panindigan mo yan. Yan naman Oo. yung challenge dyan, no? Maaring meron kang ganyan, pero hindi ka Sabi, bukas na lang. Diba? Hindi ka naman gumigising o hindi ka naman gumagawa, nandyan lang sa schedule mo. Wala din yun. So, kailangan panindigan natin yan, diba? And then, pagdating ng alas 9, may work nga ito, 9 to 12, kasi writing. Writing Writing. research, estudyante nga to. Yeah, baka researcher to. Oo. Yun ang sinasabi ko, Mami. Kailangan panindigan natin yan, di ba? Biruin mo, 3 Yeah. oras, di ba? So, panindigan natin pag meron tayong ginawang ganyan o nilagay. So, everyday yan. Biruin mo, walang lunch ito, Mami. Biruin Oo mo, email, 12 to 1. Email pa siya, 12 to 1. Wow, palagang very busy na tao. Tapos may social media na 1 p.m. Okay. And then meron siyang meeting
Meeting. mga meeting, et cetera, et cetera. Parang wala sa kalendaryo niya yung lunch and dinner and breakfast. Baka tuwing email ay nagmamunch na siya tuwing email. Sa tingin ko, ma'am, ito po ay itong mga hindi niya nilagyan ng schedule, yan yung time na nagbe-breakfast siya at naliligo siya. Ayan, palagay ko yan. Kasi ang meal prep pala niya every Sunday. Meaning, ipe-prep niya na lahat ng meals niya for the entire week. Para nga naman, mamanage niya yung oras niya. So, ganyan, no? So, this kind of a schedule, pwede naman basta sundin mo. Diba? It's a working student or working adult or working mom. Kaya naman, pagdating niya sa bahay ng mga 5 p.m., lobat na. Lobat. Sa dami ng ginagawa, di ba? Pero, parang hindi rin healthy ito, Mami Fem. Dapat bawasan ng konti. Meron dapat ganun. Anyway, kung dyan siya maligaya, okay. Ano ba, kung itatanungin kita, Mami Narly, ano ba yung itsura ng routine mo sa isang araw? Ako, ang routine ko sa isang araw. Ano ang routine mo? Pagising mo, bago ka tumayo sa bed, nag-pray na ako ng pasasalamat na ako'y nagising. Tapos, maliligo na ako. At pagbaba ko, konting stretching galing sa YouTube. At least mga 40 minutes lang naman. Then after that, breakfast, light breakfast lang kasi kailangan kong lumiit. And then from 9 to 11, nandun ako sa aking working area, nagtatabas. Tapos pagkadating ng 12, lunch. And then 1 to 1:30, power nap. And then sa hapon, sulat-sulat, pagta-type ko anong gagawin. And then sa later part, playing with my dogs. Yun. And then of course, dinner na. Yan ang paborito mo, yung playing with dogs. Yeah, playing with my dogs. So, diba? Na gusto kong turuan na magsalita ng mama, para kami ni Dr. Chris, mama. Ano kaya pag nagsalita yun, ano? Well, yun ang sa maghapon. And then after that, pag minsan gusto mo mag-sine, sasabihin ni Doktora, mama gusto mo doon ng sine, we go out. Kasi may ano naman. Yan ang maganda pag retired professor na. Yes. You have your time for important things, family relationship. Kaming mga hindi pa retired, ay ang trabaho muna kayo. ang schedule ko niyan, of course, you need to wake up early. Yes. And then after which, take care of myself, di ba? And then, mag-prepare ng breakfast before going to school. Yes. Okay, pero I need to eat before going to school. Of course. And of course, almost the whole day na sa school. Kaya naman, buti na lang malalaki yun ang anak ko. Kung ano hindi mo na worries. Yes. And then sa gabi kasi, after dinner, prepare na rin ako ng meals for the next day. Because most of the time, wala ako anong kakainin nila. So, iba-iba talaga ang ano. And then, as much as possible, sa school, gawin ko na lahat. Para, pag-uwi, wala ka nang gagawin. Ano na lang, take care of your family. But then, there are times na talaga na meron extended work sa bahay. Ang teacher, hindi nawawala ng gagawin. Yan. No? Hindi katulad na ibang profession na when you go home, tapos na, bukas uli. Tayo hindi. We have to do a lesson plan. Meron kang bit-bit na na trabaho. No? Minsan yung weekends mo o weekend ay medyo meron ka lang titingnan. Check ka pa. Check something, ganyan. Kaya naman, the trick is to maximize, and this establishing a routine will work. Basta para pagdating mo sa bahay, hindi ka na relax. Dapat nandun ka na sa pamilya mo and you're taking care of yourself. Diba? Yun na yun. Tapos, we need to sleep early, around 9 or 10. You need to eat early.
And then, of course, the cycle goes on and on. Yes. And don't forget, of course, to sing, or you put your heart to the Lord in everything that we Yeah, do, of course. Oo. because He's Before the you go one. to bed and after you wake up, Yan. Yon. Okay, di ba? Establish. And Mami Narlene, ito, favorite mo to. Di ba? Oo. Sige nga. We set realistic goals. Alam naman natin yan. Pero please, kailangan ang goals natin ay specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Huwag naman tayo mag-set ng goals na parang suntok sa buwan. Kung talagang, ano ba talaga gusto mo? Kailangan ito, may nakalagay rito sa mga broad and specific goals, di ba? Makikita natin dyan, kita mo. Ang gusto kong makapag-travel abroad, napakalawak nun. Mag-iipon ako, dapat specific, mag-iipon ako ng kahit man lang 500 sa bawat sweldo ko para pagbakasyon, may panggastos ako pag-travel abroad. Dapat mo ganun. Kasi minsan sa kagustuhan natin na may magawa tayo, ang lawak-lawak. Pero dapat, natin, ano ba talaga? Ano ba ang kakayahan natin? Diba? So, kailangan din, nasa kakayahan din natin yan sa lahat ng goals na gagawin natin. And I tell you, pag talagang isinet mong sarili mo sa goals na gusto mo, tsaka talagang yung achievable na goals, nangyayari po. Diba? Sinabi mong sa summer, pupunta ako sa Hawaii. Pero wala ka pa namang visa. Diba? So, kailangan ko muna mag-ready for my whatever requirements that is needed for me to get a visa. So, marami kaya handa bago ka pumunta sa ibang lugar. So, yun muna yung itatarget mo. Ang goal mo muna na magkaroon ka ng visa. What are the requirements? Isa-isahin mo. Passport muna, Mami. Passport pala muna. Passport so, kailangan may muna. passport ka. Ang iba gusto mag-abroad, wala namang passport. Diba? So, unahin nyo muna yung passport. And I tell you, sa pagkuha pala ng passport, maraming mga, sagabal. Number 1, birth certificate. Yun po ang number 1 na inyong i-clear. Check yung sa PSA, ano ba ang pangalan nyo talaga sa birth certificate. At pag nagkamali kayo ibang birth certificate, iba yung, another goal to check first your birth certificate for you to be able to get a passport. Yes, Mami. Kaya naman, hindi madaling mag-abroad. It takes preparation. Yeah. In the part Goal din yan. Tsaka goal din yan, sister. Kailangan, Mami. Kasi kailangan din yan na meron ka ring goal sa buhay na mapuntahan mo yan. Diba? Yes. Do you remember, Mami, the last episode we had with Queen Oren, na pinakita ko ang picture niya na nasa Scotland siya. Pero sabi mo, pupunta rin ako dyan. And then, you went to Scotland, kamakailan lang. Diba? And then, may mga moments na nagkwekwentuhan tayo about Ireland. Yes. And then, nakarating ka doon. Nakarating din ako doon because of my research. Baby steps. Ang kailangan natin para marating natin yung ating mga specific goals in life. Ayan, no, Mami? Talaga naman, maraming salamat sa mga inputs mo, Mami Narlene, sa mga examples. Alam mo, ang sekreto naman talaga dyan, Mami Fem, huwag kailangan din natin magdaan sa process, di ba? Yun. Ito na, ang next. Oo naman, ang next ay, syempre, nagpapasalamat na tayo. Sa ating diba? Yung tatlong management tips for mommies and for our family members, our students. It will help them sa kanilang pag-manage ng oras. The way we use that. Yan. And thank you again to all my students. Yes. Ayan. To your very hardworking students. Yan. Bilib ako sa mga batang ito. Kay Prince, kay Gian, kay Lara, kay Janice, kay Genevieve, and kay Akira. Thank you very much. Ayan. Siguro, Mami Fem, ang saya-saya ng mga batang ito sa klase, Of course, Mami. Kailangan naman maging masaya sila kasi
they are learning a lot from the course, diba? Yes, and from the Chill teacher, lang. of course. Ayan. At masaya akong nagtuturo nito dahil syempre, mapapakinabangan niya sa buhay. Ayan, so mga kausapang patahanan, muli, Happy Women's Month. And maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buwan ng Marso, 2 new episodes. Kung hindi po niyo napanood yung unang episode about rice cooker meals, balikan natin. Yan. And of course, sa buwan naman ng Abril, naku, maganda naman ang ating pag-uusapan. Kasama ang ilan sa mga respetadong speakers. And we will tackle about tackling overconsumption in partnership, of course, with Patescu, World Home Economics Webinar Series. Mami Nardine, ano inyong parting words? Okay, maraming salamat po sa inyo at lahat po ng mga kababaihan. Ito na po yung pagkakataong mabigyan nyo ng time ang inyong sarili at isulat pa isa-isa kung ano ang dapat yung gawin nang kayo naman po hindi nahihilo sa araw-araw ng ating pakikibaka sa buhay. So maraming salamat po, Mami Fe, maraming salamat. And of course, please like, share, and subscribe to our Usapang Patahanan YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's all about dressmaking. And we hope to see you again next week. Bye-bye and enjoy. Mami Fem, Yes. last word? Next month uli ang ating pagkikita sa World Home Economics Webinar Series. Yan. Kasama ang ating mga invited guests from Patescu. Ito po si Mami Fem. Ito si Mami Narlene. Dito lang sa Usapang Pantahanan. Bye! Have a nice Bye! weekend, God bless everyone. everyone.